Hi guys! May sabit? Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my channel. Oh my god, nakakaloka. You guys have no idea kung gaano akong ka-excited kasi sa video na to, ang gagawin natin is susubukan natin yung newest product ng Colorette and that is yung kanilang shimmer tints. Tignan nyo naman guys, di ba? Mukhang sobrang promising yung product, mukhang ang bongga niyang gamitin, kaya ayun, sobrang excited na ako na subukan sila. Before we continue with the review, if this is your first time dito sa channel ko, of course, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want, and as always, lahat ng mga informations na kailangan nyo, ilalagay ko sa may description box below. Alam ko na kagaya ko, super excited na din kayo. So if you guys want to know how I feel about Colorette's shimmer tint, just keep on watching. As usual, mag-start tayo sa mga details and information about the product. Apat yung mga shades ng highlighter na nilabas ng Colorette, and yung mga shades na yon are Yellow Diamond, Tiger's Eye, Rose Quartz, and Crystal Prism. This liquid highlighter from Colorette retails for $3.49 and magiging available siya beginning March 9. By the way guys, yung mga physical and online stores kung saan nyo pwedeng mabili itong product na to, ilalagay ko na lang sa may description box kasi madami and mauubos yung oras natin. So sabi dito sa may box na itong shimmer tint is a multi-purpose na liquid highlighter. It contains 12 grams, it is made in the Philippines, and 18 months yung expiration niya. Nakalagay din sa may likod yung ingredients ng product, tapos sa may taas naman nakalagay yung shade name, and sa may magkabilang side is yung claims tsaka yung iba pang information about the product. Yung claims ng product is that blendable yung formula niya, it is long-lasting, subtle healthy glow, and lightweight yung finish niya. By the way, I forgot to mention na sa may ilalim nga pala nakasulat yung manufacture date ng product. Ganito yung itsura ng box kapag binili niyo yung product, and for me, I like it kasi super duper cute and ang ganda ng kulay niya. Ang sarap sa mata. Tapos, pagdating naman sa may actual component or packaging ng product, ganito yung itsura niya. As you can see, sobrang similar lang ng packaging ng shimmer tint sa kanilang existing na color tints. Kagaya nung sabi ko sa may previous Colorette review na ginawa ko, sana diba kapag naglalabas sila ng product, medyo iniiba nila yung packaging kasi hindi ganun ka-exciting eh. Kagaya dito, diba, since highlighter siya, mas maganda sana kung ginawa na lang nilang frosted, metallic, or kaya white yung cap para, you know, medyo maiba naman siya. Kasi sa totoo lang guys ha, I love Colorette Cosmetics. Super dami nilang magagandang product. Kaya lang pagdating sa packaging talaga, parang ano na, medyo outdated. And for those of you na hindi pa alam, ganito yung itsura ng applicator niya. Para siyang ano guys, nail polish applicator. Pagdating naman sa amoy ng product, I don't know if it's just me, pero for me ha, amoy ano siya, caramel. Actually, same yung scent niya sa may nilabas ng Colorette Cosmetics na contour tint, ganun-ganon. Kanina ko pang iniisip kung ano ba yung product na kamukha nitong shimmer tint, and after ko siyang i-google, yung product pala na kamukha niya is itong High Beam ng Benefit and etong ano, Starlit Liquid ng Makeup Forever. Di ba magkahawig sila? And actually, pati yung shade. Bago natin subukan sa face yung product, ang gagawin ko is isuswatch ko muna siya sa aking arm para makita natin how it looks like. First color ng highlighter na isuswatch natin is called Crystal Prism. Grabe guys, sobrang excited na ako subukan siya kasi mukhang promising talaga yung product. So, eto na, iswatch na natin siya. So again guys, Crystal Prism yung isuswatch natin, and let's see. Oh wow! It's very metallic. Oh my god! Ganito yung itsura niya kapag hindi pa nabe-blend, and this time, i-blend naman natin siya. Let's see ko. Oh, wow! Wow! Grabe guys. It's so nice kasi wala siyang chunks of glitter, as in pinong-pino siya. Ganito yung itsura niya kapag na-blend na, and grabe guys, ang ganda ng itsura niya. It looks super duper nice. Paulit-ulit na ako pero ang nice talaga. Next color na susubukan natin is itong Yellow Diamond, and dito ako sobrang excited kasi feeling ko ito yung shade na sobrang perfect for my skin tone. Shake muna natin siya. So, dito na lang natin ilagay si Yellow Diamond sa may baba ni first color, and let's see. Wow, paling. Wait. So, ganito yung itsura niya kapag hindi pa nabe-blend, and kapag na-blend na, wow! Kita niyo yun? Oh my god. Ang ganda ng kulay niya. Feeling ko hindi ko nabibigyan ng justice yung pag-swatch, but don't worry kasi magpa-flash naman ako sa screen later ng complete swatches para makita niyo talaga siya ng maayos. Ganito si Yellow Diamond kapag na-blend, and super nice ng kulay niya. Actually, ano, it reminds me of, ano ba tawag dito? Northern Beam ng Colorette. Parang mas yellow lang ng slight si Yellow Diamond, but super close nung kulay nila. Ito namang shade na Rose Quartz, yung subukan natin this time, and let's see. Tignan natin kung bongga and pasabog din ba siya. Here we go. Swatch, swatch, swatch. And tignan natin. It is nice as well.
In fairness sa mga kulay, super nice nila guys, oh my god. Rose quartz looks like this on the skin kapag na-blend, and as you can see, masyado ng dark yung kulay niya for my skin tone, but I feel like if you have deeper complexion, sobrang bongga niya. Final shade na isuswatch natin sa video na to is itong shade na Tiger's Eye. So ito namang kulay na to guys is a very coppery or bronzy na color, which is perfect if you have deeper complexion. Oh wow, this is super pasabog. Pakat din yung kulay niya guys, and etong isang to sobrang perfect niya talaga kapag morena kayo or kaya deep yung complexion nyo, kasi kapag ginamit nyo siya, very J-Lo, very Beyonce yung effect niya sa skin. So eto na guys yung complete swatches, and again, i-flash ko na lang sa screen yung mas bongga and pasabog na swatch para makita nyo talaga sila ng mas malinaw. Maganda yung highlighter kapag sinwatch natin siya sa may kamay, pero ang tanong, maganda ba siya kapag nilagay na natin sa may face? Ayun naman ang aalamin natin this time. 4 yung shades and obviously isa lang yung fess ko, so ang gagawin ko na lang is bawat side ng face isang kulay, tapos yung deepest color, which is yung Tiger's Eye, ilalagay ko na lang siya sa may lid. Yellow diamond muna yung subukan natin. With this one, ang gagawin ko siguro is magdadot muna ako. 1, 2, 3. 4 lang siguro muna. To blend, I'm just gonna use my finger. Ganito yung itsura ni Yellow Diamond kapag nakalagay na sa skin, and tama nga yung claim ng product na very subtle and healthy yung glow na binibigay niya sa skin kasi hindi siya yung highlighter na super duper intense. As you can see, hindi ganun ka-intense or ka-blinding yung itsura niya sa skin, but I feel like kapag pinatungan pa natin siya or nilayer natin, kaya niya namang ma-achieve yung very, alam niyo yun, Instagram blinding highlight. By the way, naka-foundation ako guys, and in fairness naman sa product, hindi niya na-lift up yung foundation ko, hindi naman nagmukhang patchy and streaky yung foundation or yung area na nilagyan ko, it looks the same pa din. It's nice. Subukan naman natin siyang i-layer para makita natin kung kaya niya bang ma-achieve yung very blinding and pasabog na highlight, kasi gusto ko makita. Trip ko lang. So ayan, lagay pa tayo dito. Tapos maglalagay na din ako dito sa my temple. Tapos instead of using my fingers ulit, ang gagamitin ko naman this time is a beauty blender para makita natin kung maganda ba yung itsura niya kapag ka-binlend using a sponge. Medyo mabilis siya mag-set guys ha. Nakakaloka. So you have to be fast kasi kung hindi, medyo nag-iwan siya ng marks. Hopefully you guys can see, but ito yung itsura ng highlighter kapag nilayer siya, and in all fairness naman, kapag nilayer siya, mas nagiging intense yung itsura niya. Kanina kasi sobrang sheer lang ng itsura niya, but ngayon, diba, as you can see, mas naging intense and mas pasabog yung itsura niya. Bongga siya guys, in fairness, and tama nga ako. Kamukha niya si Northern Beam kapag nakalagay na sa face. Dito naman sa may left side, ang gamitin natin is itong shade na Crystal Prism. Ganito naman si Crystal Prism kapag nakalagay na sa cheeks, and I don't know why, pero parang ang silver ng kulay niya for my skin tone. It's actually nice, maganda yung kulay niya, it's very intense. Mas intense yung kulay niya compared sa my first one, but ayun nga, kapag nakalagay na sa cheeks, parang ang silver ng kulay niya. Pero nonetheless, I still like this one kasi I feel like mas intense yung pigmentation na to compared dun sa my first one, or maybe dahil lang sa kulay, but ayun nga, mas kitang-kita siya sa skin ko. Subukan din natin siya i-layer para makita natin kung okay ba yung itsura niya kapag ni-layer, and maglalagay na din ako dito sa my temple. Tapos, para mas mabilis, gagamit na lang ako ng beauty blender para i-blend siya. So, ganito si Crystal Prism kapag ni-layer natin, and maganda yung kulay niya kagaya no. Sabi ko, I like it. Kaya lang, not for me kasi hindi siya bagay sa skin tone ko. Feeling ko masyado siyang silver, masyadong cool toned yung kulay niya, and ayun, hindi bagay. Right now, para sa akin, masasabi ko na itong shade na Yellow Diamond, yung pinaka-perfect sa skin tone ko kasi parang nagbe-blend yung kulay niya sa skin ko, unlike with this one. As you can see, diba? Ang silver niya talaga. Moving on, dito naman tayo sa may shade na Rose Quartz, and etong isang to naman guys, ilagay natin siya sa tip ng aking nose. Ganito yung itsura ni Rose Quartz kapag na-blend na, and surprisingly maganda siya kasi at first akala ko sobrang pink ng kulay niya, but ngayong nakalagay na siya sa face ko, okay naman siya. You know what? Subukan din natin siya sa cheeks kasi feeling ko mas bongga to kaysa kay Crystal Prism. So para mabura yung highlighter, gamit lang tayo ng foundation brush na may konting foundation, and let's see. Tignan natin kung okay ba yung Rose Quartz dito sa may cheek.
Ganito yung itsura ni Rose Quartz kapag nakalagay na siya sa highest points ng face and mas blinding siya, guys. I love this one better. Kung papipiliin nyo ako between Rose Quartz and Crystal Prism 100%, ang pipiliin ko is yung shade na Rose Quartz kasi mas bongga siya. Imagine ha, sa 4 na shades, akala ko etong Rose Quartz yung isa sa mga hindi mag-work sa skin tone ko, but mali ako kasi as you can see, ang perfect niya. So again, kagaya ng sabi ko kanina guys, etong shade na Tiger's Eye, ilalagay ko siya sa lid kasi yung kulay niya masyado ng deep for my complexion and feeling ko hindi siya mag-work, so dito na lang. Tapos para i-blend siya, gagamit lang ako ng maliit na brush. And let's see. Bongga siyang eyeshadow, guys! Oh my god! It's so nice! Kung kayo yung klase ng tao na always on the go tapos ang gusto niyo sa eyeshadow is yung parang wash of color lang, eto guys, ang perfect niya gamitin for that. Ang bongga niya guys, grabe. Actually, nai-imagine ko na nga na kapag ka morena yung gumamit nito tapos nilagay sa may highest points ng face, super perfect ng itsura niya. This is how my face looks like after kong gamitin yung products and obviously all over the place kasi iba-ibang shades yung ginamit natin, but ayun nga. At yung itsura niya, and this time, mag-proceed naman tayo sa aking final verdict about the product. Formula muna yung pag-usapan natin, and para sa akin, sobrang gusto ko yung formula ng product kasi it's very easy to blend. However, ang bilis niyang mag-set. Kapag ito yung gamit niyong highlighter, I suggest na kapag tinuldok niyo siya sa skin, i-blend niyo kaagad kasi kung hindi, magmamansya and magiging patchy yung itsura niya. Para sa akin, ayun lang naman yung downside, pero pagdating sa feeling ng product, super duper nice kasi it feels very lightweight, as in parang walang nakalagay, tapos hindi siya malagkit sa skin. True to its claim, sobrang subtle and natural looking lang talaga ng glow na binibigay niya sa skin, pero kapag nilayer nyo naman siya, pwedeng-pwede and kayang-kaya nyo ma-achieve yung very pakak and pasabog na highlight. Sobrang ganda din ng finish ng product kasi it melts into the skin, and this one, even without makeup, pwedeng-pwede nyo siyang gamitin. And another thing na napansin ko with this one is that hindi niya na-emphasize yung skin texture kaya super bongga. Sobrang perfect niya for everyday. Sa 4 na shades na to, para sa akin, yung shade lang talaga na hindi ko nagustuhan is yung Crystal Prism kasi masyadong ang silver yung itsura niya kapag nilagay ko sa skin ko. Pero itong 3 shades na to guys, which is yung Rose Quartz, Tiger's Eye, and Yellow Diamond, okay na okay siya sa akin and pasadong-pasado. Tsaka ano kasi guys, a little goes a long way with this product kaya sobrang tipid niyang gamitin and sulit na sulit yung perang gagastusin nyo dito. If you have deeper complexion, I'd say go for Tiger's Eye. Pero if you have light to medium skin complexion naman, pwede kayo kay Yellow Diamond, Rose Quartz, and Crystal Prism. TBH guys ha, para sa akin feeling ko, etong shade na Yellow Diamond and Rose Quartz, kahit sa morena, sobrang perfect din niya. Parang ano kasi, very universal yung kulay nila. That is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo and sana kahit papaano, nakatulong sa inyo na mag-decide kung bibili ba kayo or hindi nitong Colorette Shimmer Tints. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!